Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos, mga minamahal. God bless you po. To our beloved choral group po ang ngayon sa pagbibigay mga salamat sa buhay ng Diyos. Mga minamahal, tayo po tumayo po, mga minamahal, sa palibot po dyan sa likod. Mga minamahal, pwede kayong pumunta sa harapan po, mga minamahal. Ibigay ko taon, ito pong beloved na mahal na mangaral. Beloved Orin Preser ko yan, Ibinyas. Praise the Lord. God bless you. Ito beloved Sir Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Amin naman. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa dakilang magkatao, maglabos sa amin sa araw na to, na kami tinipon mo diri sa imong bahay sambahan. Thank you so much, Lord, for the great privilege and privilege and opportunity given to us today, Lord, that you bring us here into the sanctuary to offer you the sacrifice of praise, worship and thanksgiving to the great name of God for all the goodness and blessing you have given to us, Lord, especially the great salvation of our soul. To the first prayer, beloved pastor, and with them was sermon, with love and message for the brethren, and I may Satan cast out hindrances right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs to render only to our loving God and risen Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist, Will Destan Almeida, the intent prophet of our loving God. And he always treasure and remember the blessed memories and the precious teaching of beloved Stan Pastor, Lina Co Almeida, and the beloved children, and the whole Almeida family. And I acknowledge to my beloved wife, my children, my co-workers, preachers, sa lahat po sa inyong mga minamahal at sa ating mga webcast viewer na nanood ngayon at sa tanan ng mga beloved children, the beloved Tit, Nalisa Smith, Mr. Luke sa dako ng Amerika, hindi na sa iba-ibang mga dapit, naabot po ang ating gawain. At ngayon po ay nag-celebrate tayo ng anniversary sa dako ng London, mga minamahal, sa dako ng Winnipeg, Manitoba, Canada. At mga minamahal na next Sunday po ay December 1 ay sa dako naman ng UK. So, sunod po ang ating mga anibersaryo, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Mapalakpakan ba natin, Diyos? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, di tayo magtagal kasi medyo ang oras natin. Hapon na. Ang ating pag-aralan sa hapong ito ay ginatawag na riches. Alam niyo ba yung riches? Ha? Kayamanan. Sino bang gustong yumaman? Taas yung kamay. Parang 10 lang yung gustong yumaman. Sinong gustong yumaman? Riches. Riches to po'y kayamanan. Amen ba? Alam mo, walang tao sa lupa na ayaw yumaman. Walang tao nag-mission maging mahirap. Mahirap ang buhay, mahirap, pobre. Gusto mong kumain ng chocolate, di ka makapili. Kaya palagi ka lang asin. Amen. Kaya lahat ng tao gusto maging mayaman. Siyempre, magandang buhay, mabili yan yung dapat mabili, makapunta sa ibang lugar, dapat yung mapuntahan because of money, because of riches, because of wealth. Ngunit mga minamahal, tandaan po natin, nga tayo Kristiyano, ang ating buhay nakasandig sa Diyos. Amen ba? So kung ipahintulot ng Panginoon payamanin tayo, that is the gift of God. Amen ba? Dahil sa Biblia, ang lahat na kayamanan, kahirapan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Siya lang po ang magbibigay ng kapangyarihan upang ang tao yumaman at ang tao maging mahirap. Kaya dito po pag-aralan natin, ano ba ang dapat gawin ng isang taong mahirap, ang isang taong mayaman, at ang dapat natin mabantayan ito. Pakibasa. Ang riches, kayamanan, ay ang Panginoon na nagbibigay. God gives riches to every people. 1 Samuel chapter 2 verse 7, and then Ecclesiastes chapter 5 verse 19. Pakibasa. Libro sa unang Samuel, Kapitulo 2, versikulo 7.
Ang Ginoo muhimo sa tawo nga kabus ug magapadato siya, magapaubos sa tawo siya usab magabayaw. Amen. 1 Samuel chapter 2 verse 7. Amen ba? Sabi ng Biblia, ang Panginoon po ang nagbibigay ng kapangyarihan upang tao maging mayaman. Amen. At siya rin po ang magbigay ng kapangyarihan ang tao maging mahirap. Mali po yung ano nyo sa 1 Samuel chapter 2 verse 7. Yan, no? The Lord make it poor and the Lord make it rich and bring it low and lift it up. Ang Panginoon ang naggumagawa na tao maging mahirap at siya naman ang nagpapayaman. Amen ba? At siya rin ang gumagawa na nagbumababa sa tao at siya rin naman ang nagtataas sa tao. Sabihin, pinapakita dito nga ang tao wala siyang ipagmamalaki. Amen ba? Ang Panginoon nagpapakadukha at nagpapayaman at siya ang nagpabababa at siya rin naman ang nagpapataas. Amen. So wala tayong pagmalaki. Baka sabi, ay umaman ako dahil sa pagpaningkamot ko, pagsisikap ko. Nagdegosyo ako, ginawa ko lahat para kung yumaman. Hindi po natin. Ang Biblia nagsasabi, ang Panginoon lang ang nagpapadukha at ang Panginoon din ang nagpapayaman. Ang Panginoon ang nagbababa ng tao at ang Panginoon din ang nagpapataas sa tao. Amen? Kaya ang ating buhay ngayon, dito sa lupa, dapat maging kontento tayo. Be content what you have now. What you have earned, for your living, for your business, everything, pasalamatan natin. Give God the praise and give thanks to the Lord sa lahat ng bagay. Amen? Kaya pag sumubrang yaman natin, nagmataas na po tayo, tandaan natin, ang Diyos labang nagbababa. Ang Diyos din ang nagpapahirap sa tao. So wala po tayong ipagmamalaki. May sweldo ka, may trabaho ka, nakatanggap ka, nagpapapala, ayusin mo. Huwag natin sabihin, kung hindi ako nag-apply, hindi ako nagkatrabaho. That is nature. Kaya hindi naman tayo robot. Ikaw mag-apply, mga ang trabaho, kaya nag-eskwela ka para makatrabaho. Lahat ng gagawin mo to earn a living para support your family, support your life. Pero, ang kinikilos mong buhay, ang giniginhawa mong buhay, ang alerto ng isipan mo at marunong ang trabaho, saan galing? Nagmumula sa Diyos. Amen ba? Kung pilayin tayo ng Panginoon, tubuan tayo ng bukol, tubuan tayo ng riyuma, hindi ka na mag-alis. Hindi ka na makatrabaho. Wala ka na magawa. Bakit? Siyang author ng lahat ng bagay dito sa lupa. Even our life and even our future, He's the one who hold up. Ang Ginoo gumagawa, humahawak, at He is the one who care our future. He's the one who holds our future. Siya pong nakakaalam ng lahat ng bagay sa tao dito. Nabasa natin Biblia. Ang Panginoon na nagpapadukha at ang Panginoon naman ang nagpapayaman at siya rin ang nagbababa sa tao at siya na rin ang nagbabataas sa tao. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Everybody worship the Lord. At ito, ang Panginoon din nagbibigay ng kapangyarihan aron tao makatanggap ng mga pagpapala. Hindi po sa ating pagsikap yun, ha? Sabi dito, God gave power to obtain wealth and riches sa lupa. Pakibasa, Brad. Deuteronomy chapter 8, verse 18. And Proverbs chapter 22, verse 7, pakihanda. Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 18. Praise the Lord. Hallelujah. Dili ka mahadlok kanila. Hinumduman mo ang maayo o gibuhat sa Ginoo ang nga imong Dios kang paraon ug sa tibuok nga Ehipto. Amen. Deuteronomy chapter 8, verse 18. 18, praise the Lord. Yes, 18. Okay. Praise the Lord. Apan hinumdumi ang Ginoo nga imong Dios, kay siya mo'y nagahatag kanimo sa gahom o sa pagkaon sa mga bahandi, aron malig-on niya ang iyang tugon
o gipanumpa niya sa imong mga amahan, ingon ni anang adlaw ni ining adlaw. Amen. Palakpakan po natin Diyos. And thou shalt remember, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Amen. Amen. Pati yung covenant ng natin sa ating malapay, siya po ang nagpapatibay. Kaya tinawag tayo mga covenant partner of God. Ang Panginoon po nagpapatibay ng ating pinagsusumpaan. That is covenant, agreement. Ngayong agreement na yan, mga minamahal, ay gagamitin natin para sa kauswag ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Dahil siya nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo magkaroon ng kayamanan. Magkaroon ng kayamanan. To get wealth. Power to get wealth. Kaya hindi natin pwede sabihin, kung di ko nagtrabaho, Brother Andy, hindi ko nagsisikap dyan. Wala akong pera ngayon. Okay man na, walang problema yan. Kaya inulitin ko lang. Pero ang pinaka-source of riches, pinaka-source of money and blessing, mga minan, ay galing sa Diyos. Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, power, upang magkaroon ka ng kayamanan. Hindi po sa iyong pagsikap. Siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Upang magkaroon ka pa ng kayamanan. Ang Panginoon nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Ibig sabihin, hindi galing sa iyo hisikap. Ang kapangyarihan upang makaangkin ka ng kayamanan, galing sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen? Kung naging mahirap ka ngayon, ang kapangyarihan, galing sa Diyos naging mahirap ka. Amen? Kaya ang tanong, bakit naging mahirap ka? Ang tanong, nagbibigay ka ba? Sagot, nagbibigay ka pa sa gawain ng Diyos? Sa lahat mong abot, tinatangkilik, sobra-sobra yung ginansya mo, kita mo, sa negosyo, trabaho mo, nagbibigay ka ba sa gawain ng Diyos? Pag sinasarili mo ang iyong kayamanan, ang iyong kayamanan na yan, na nang natanggap mo, galing yan sa Diyos. Pag maging sakim ka, maging dalo ka, sarilihin mo yan. Pagdating ng araw, tanggalin ng Diyos ang kayamanan sa iyo, palitan ka ng kapangyarihan, maging mahirap. Kung hindi ka rin maging mahirap sa salapi, biglain niya, baka doon ka dadaanin sa iyong katawan, pisikal. Bigla ka magkaroon ng karamdaman. Sisingilin ka ng Diyos sa iyong utang sa Kanya sa pagbibigay. Dahil sa iyong karamdaman. Siyempre, pag may karamdaman ka na, mapilitan ka magpa-hospital, mapilitan ka magpa-doktor, tanang nga, doktor, puntahan mo, may quack doktor, may ano pa na, mga magician diya, puntahan mo. So, you spend money because of your healing. You need healing. So dahil yung hindi ka, kulang ka sa pagbibigay, hindi ka nagbibigay, doon ka dadaanan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos upang maging mahirap ka, idaan niya sa karamdaman mo. So pagpunta po lang sa ospital, doktor, papacheck up mo pa lang. Halimbawa, may tumubo sa ilong mo ng bukol. Pag ganun pa lang ng doktor, 1,500. Pagbalik, 1,500 na rin. Kamusta, Dok? Hindi pa natin malaman. 3 lang binayad ko, ginanong ng 1,500 Pagbalik, 1,500 Hindi mo pa alam anong karamdaman ko. Balik ka next week, ma'am. Examinin ulit natin yung ilong mo. Amen. Pagbalik mo ulit, flashlightan. Ay, meron palang pumasok na bais. Pagtanggal yan, may flashlight, 1,500 Another naman yung binayad mo. Amen. Kamusta, Dok? Bisitahan pa natin antibiotic yan. So, kwarta na naman. Hanggang maubos yung pera mo dahil siningil ka na ng Diyos. Dahil hindi ka nagbibigay ng maayos, tama, sobra sa insakto sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Singilin ka na siyang may kapangyarihan, maging mahirap ka at ikaw maging mayaman.
Tandaan po natin, hindi tayo ang may hawak ng ating buhay. Yung tithes na piring mo, 10,000 lang, hindi mo pa binigay. Nagkasakit ka, pagpunta mo sa ospital, medical center, acceptance pa lang ng doktor, 5,000 na. Pabalik-balik ka doon 1 linggo, boss, yung 10,000 mo maging times 5. Saka ka na mag-iyak. Pinoon, patawarin. Saan kami nag-asala mag-asawa? Yan na. Marami ng gastos namin, Lord. Kaya kung ang Panginoon tao, bababa sa harapan mo yan. Yan na ang kapangyarihan na kunin ko ang kayamanan mo. Dahil bakit? Dalo ka sa gawain ng Diyos. Pero sa doktor, wala kang limit magbayad. Magkano ang operasyon, Dok? 100,000. Sige, para mabuhay lang asawa ko. Pero sa gawain, pag iksot na sa giving, kaya sabi ni Preacher Mario, pati yung mga luma nyo, mga washing machine, mga luma ng prendidero, ipakilo nyo na. Dala nyo diri. Pati yung mga luma mong kaldero, hindi mo mapapakilo-kilo eh. Sa minute, pwede pa mong welding yan. Yung pagkakuripot natin, di mawala. Pero pag sa doktor ka na, pag demand ng doktor kung magkanong halaga, bigay ka. Dahil bakit? Gusto mo gumaling, gusto mo mabuhay. Pero sa Diyos, may-ari ng buhay, siyang dakilang manggagamot, pwede ka nagbigay. Na hindi ka na indiksyonan, hindi ka na painumin ng gamot. Diretso lang. Daigon mo lang Ginoo, himayao mo siya, pag-iyak ni mo, pag inulsol ka, gapagalingin ka ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos makapangyarihan, nagpapagaling karamdaman, nagbabago ng buhay. Bakit? Yung utol lang pagkakasala natin, hindi tayo nagbigay ng ating tasyuparing ng maayos sa gawain ng ating Panginoon. Pero dito kapatiran, example ko. Tuwing may mga kusada, mga anniversary, pag dumalo dito, lalapit sa akin yan. Kuya, next week, magbigay ako ng tasyo na pering ko. Malaki-laki yun. Magbigay ko ng pledges pag malapit ang kusada. Ako naman, pag-pray lang natin, Brad, ako hindi ko magsabi na, ayaw ko umasa sa tao eh. Sa Diyos ako eh. Pag-pray lang natin. Natapos lang yung krusada anniversary, hindi nang balik simbahan, wala ko natanggap kahit isang piso. Pagdating ng sunod na buwan, ito na yung sigil ng Diyos. Dahil siyang may kapangyarihan, maging mahirap ka at maging mayaman. Siyang nagmumula na yung kayamanan sa kanya nagmumula. Oras ng gawain. Gawain na gawain. Atakihin yung kanyang parents. Questionable yan. Questionable. Inosente yung mga loved ones natin sa ginawa mong kasalanan. Kawawa sila. Kaya ang Diyos mabait, kung ikaw ang nangako, hindi mo tinupad, ikaw ang papaluin ng Diyos. Lahat na pamilya mo patay. Bakit? Hindi ka na makahanap buhay. Kaya ang ginagawa ng Diyos, pinapalo lang yung mga loved ones, pamilya nyo para ipakita sa iyo na kailangan yung mga pangako mo, yung katapatan mo, tuparin mo sa Diyos na hindi tao ang pinapangakuan mo, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil siya nagbigay siya ng kapangyarihan upang makapera, maging mayaman, makatrabaho, at siya rin may kapangyarihan. Bigyan ka ng karamdaman, bigyan ka na, maging mahirap ka, wala tayong mapuntahan mga minal. Kaya anong gawin natin? Maging tapat na lang tayo, sincero sa paglingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Para walang problema na darating sa ating buhay. Actually, kahit magbigay ka pa ng siyungita mil, 100,000, hindi ka mapobre. Napakaraming pera nyo sa bangko. Hindi ka maging mahirap. Hindi ka maging mahirap. Ilang taong ka nang pinagpala ng Diyos. Sobra-sobra nang naipon natin pera sa ating mga kahon yan. Sobra-sobra na. Amen? Pero kung bakit pag sa gawain ng Diyos, naging mahirap tayong magbigay. Na sa lahat ng source of living, buhay natin nagbubula sa Diyos. Pag may problema tayo, lahat igagastos natin. Bakit hindi pa tayo magtapat sa Panginoon? Sabi ng Biblia,
after you have done my will, you shall receive the promise and I will answer your prayers. Pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, tatanggapin yung pangako. Anong pangako? Proteksyon, healing, blessing, everything ang pangako ng Diyos. Walang dating ang problema sa iyong buhay. Bakit? Pangako ng Diyos yan. Tutugunin ang dalangin nung pagpapalain kanya. Kung bakit may dumating problema sa buhay natin, makaramdaman bakit kulang yung pangako na hindi natin natupad sa ating Panginoon. Gayon po mga minamahal. Dahil mahirap talaga pag tumingin sa kayamanan. Amin. Pag mapakdikit na yung mata natin sa kayamanan, mahirap po. Makalimutan natin minsan nga nagpapayaman sa atin, walang iba, ang Diyos pala. Kaya sabi ng Proverbs 22, Proverbs 20:22, the blessing of the Lord, it make you rich. Ang pagpapala ng Diyos ay nagapayaman sa atin. So, ibig sabihin, hindi sa atin. Yung pagpapala nagmumula sa Diyos, yan po ang magpapayaman sa atin. The blessing of the Lord, it make it you rich, and He added no sorrows for it. Pakibasa, Brad. Proverbio 10:22. Yung pagpapala nagmumula sa Diyos ay nagpapayaman, wala siyang igadaragdag na kapanglawan, kalungkutan sa iyo. Kaya walang problema. Totoong pagpapala galing sa Diyos. Bakit? Tatanggapin mong maging maligaya ka, wala kang kalungkutan, walang kapanglawan sa buhay mo, tuwang-tuwa ka na tinuod, pinagpapala ka ng ating Panginoon. Pinayaman ka ng Diyos, hindi lamang sa material, kundi physical, spiritual. Pakibasa. Libro sa Proverbio, Kapitulo 10, versikulo 22. Ang panalangin sa Ginoo nagapadato kini, ug siya wala magadugang ug kasubo ni ana. Palakpakan natin ang Diyos. Wala siyang idugang nga kasubo. Eh kung may problema ka na, may karamdaman, masubo ka na eh. Amen ba? Amen. Amen. So ibig sabihin, kung totoong pagpapala yan, ay naging mayaman ka at wala siyang idagdag, idugang nga kalungkutan. Kaya pag may problema ka na, may karamdaman, malungkot ka na eh. Amen? Amen. Tubuan ka ng high blood. Gusto mo kumain ng taba ng baboy, taba ng baka, umiiyak ka. Lord, sarap kumain ito, pero high blood ako. Matakot ka man, kaya basi biglang maatake ka. Amen? Amen? Kung grabe naman imong uric, manghubag-hubag mga tuhod mo. Gusto mo inom palagi ng suka. Hindi ka makainom-inom. Kaya bakit? Magburot man imo tuhod. Kaya malungkot ka. Pero kung nasunod mo ang kalooban ng Diyos, totoong pagpapala binigay sa iyo, walang kalungkutan. Lahat makain mo, walang bawal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kahit ginamos, di bawal. Walang bawal sa iyo. Pati baboy, walang bawal sa iyo. Amen. Pati preacher, Diyos lakas ang imin eh. Guro, kumakain pa ng baboy yan. Praise the Lord. Pati baboy, walang bawal sa iyo. Dahil pagpapala yun eh. Sino mo kumakain pa ng baboy dito? Ha? Ikaw wala din, kumakain ka pa. Ha? Ha? Mula 1999, sige kakain hanggang ngayon. How? Ano ba? Mula 1999 hanggang ngayon, hindi siya kumakain ng baboy. Eh siyempre, hindi naman mo makain yung baboy, paakon man ka. Yung kinakain mo, karne ng baboy. Tinuod ba? Everybody say praise the Lord. Klaro lang nato. Sabi niya, umpisa 1999, hindi ako kumain ng baboy. Eh, natural. Yung baboy, hindi mo makain kaya ikaw mismong kakainin. Pero, karne ng baboy, kumakain ka. Ginaklaro lang natin. Lumino pa, hindi ako kumain ng baboy. Okay yan. Wala naman taong kakain ng baboy. Ikaw ngang pakainin pang ng baboy. Pero yung karne na sa palengke, kumakain ka. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ano la din? Karne ng baboy hindi mo kinakain o yung baboy nga buhay? Ha? Pati kuno karne hindi na siya kumakain. Kaya pala payat ka. Palakpakan natin ang ating malapag Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pag kumain ka siguro ng baboy, magabigla ka maburot. Amen. Ang labas mo, diabetes na. Kaya nga naman, may palo man. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Yung totoong pagpapala, nagpapayaman sa Tagalog pa, wala siyang idaragdag nga kapanglawan. Yung kapanglawan, kalungkutan. Hindi ka malungkot. Humihiga ka na natutuwa. Bakit? Grabing kayamanan mo. Amen? Wala kang kalungkutan. Walang problema pumapasok sa isipan mo. Bakit? Ang pagpapala, kayamanan, totoo nagbumula sa Diyos. Bakit? Sinusunod mo ang kanyang kalooban. Sabi sa Biblia, after you have done my will, I will answer your prayer and you shall receive the promise. So, pangako ng Diyos. I will bless you. Pangako ng Panginoon. After you have done my will, pangako ng Diyos yan. Wala siyang kapanglawan, kalungkutan, idaragdag sa atin. Genuine, tunay, nga pagpapala, papayamanin tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero ngunit, mag-ingat tayo pag yumaman na tayo. Amen. Amen. Pag yumaman na tayo, mga minamahal, delikado. Kayong kayamanan dito sa lupa nga pinabigay sa atin ng Diyos, yan lahat temporaryo lang. Amen. Dahil walang manatili dito ang Kristiyano sa lupa na lalangoy sa kayamanan na ipagalob ng Diyos sa Kanya. Ipalasap lang sa atin ng Panginoon, patunayan niya na totoong Diyos siya nating pinaglingkuran. Before siya babalik, papalain tayo. Tandaan natin, yung kayamanan dito, don't trust on your riches because all the riches that we have now, that is only temporal. Temporaryo lang yan. Hindi itong lugar natin. Tayo sa lupa, estranghero lang tayo. We are only stranger in this earth. Estranghero tayo. Naghihintay tayo ng last call ng ating Panginoon. Kapag dating ng araw, when we hear the last voice of the archangel, marinig natin. Mag-roll call ang Panginoon during rapture time. Lahat ating kayamanan, pag-aari sa lupa, maiwanan natin, wala tayong madala. Wala! Ang madala natin sa during the rapture, yung ating pusong malinis, yung ating isipan na malinis, yung ating katawan na banal sa lupa, yan lang po ang madala sa langit. Lilipad tayo dito galing sa lupa. In the moment, in the twinkling of an eye, ang ating lawas katawan na madunot, puno sa kahinaan, puno sa liyuma, magsi-change, mawala ito, maging glorified body, magitulad tayo ng anghel, lilipad tayo padulong ng langit. Sunduin tayo ng Panginoon. Dadalhin tayo sa kanyang kaharian, kaya wala kang madalang kayamanan kahit isa dito sa lupa. Kaya pinapangaral ng Biblia, temporaryo lang ang blessing, kayamanan inibinigyan ng Diyos sa atin dito. Our profession, our business, our job, everything, our money, our wealth, that is only all temporal. Temporaryo lang. Wala tayong madala sa langit. Everybody say, praise the Lord. Ang original na buhay dito sa langit. Amen? Amen? Kung ang atong kunong buhay sa lupa, we're lost. This one life in this earth will be lost. We have another original life in heaven. Yung sinasabi lang nga, life after death. Ang buhay mo ngayon, mamatay, after death, in this earth, mayroon pong buhay doon po sa piling ng ating mahal na Panginoon. Buhay na walang hanggan, walang katapusan na buhay. Hindi na tayo mamatay, kapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang asam-asamin natin, yung buhay na walang hanggan. Hindi yung ordinaryo, temporaryo buhay sa lupa, hindi na. Ang ating buhay, it is only temporal life ito. Yung ating bigyan pansin halaga, yung totoong buhay na walang hanggan sa langit. Someday, anytime now, the rapture will take place. Pag mag-rapture na, lahat ulitin ko, yung ating magandang bahay, binayaran natin ng 10 taon sa realtor, ating mga tindahan, mga negosyo, sisa kapamilok mata, mabilin nito.
wala kitang madala. Kahit isang buti ng coke. Everybody say, praise the Lord. Wala tayong madala. Yung mga gandang damit natin, wala tayong madala. Yung mga gandang sapatos natin, wala tayong madala kahit isa. Dahil sa langit, yung sapatos natin ginto. Yung damit natin, brilyante. Anong gawin natin dito sa mga ukay-ukay? Pang-iwan natin yan. Palakpakan po natin ang ating malapay na. Kaya maglingkod tayo ng tapat, zero, susunod sa kalooban ng Diyos. Habang sumusunod ka sa Panginoon, siyang may kapangyarihan payamanin ka. Siyang may kapangyarihan na pagpalain ka. We have to enjoy that in this earth while we're waiting for our Lord Jesus Christ. Ngunit pangako niya, huwag mo titingdan ng lubusan ang kayamanan. Iyan lahat, temporaryo lamang. Pakibasa, Brad. Proverbs chapter 27, verse 24. Praise the Lord. It is Proverbs 27, verse 24. Praise the Lord. Kaya ang mga bahandi, dili magapadayon, og ang purong-purong mulungtad, basa tibuok nga kaliwatan. 25. Ang kumpa, Ulitin mo. 24. Butan- Ulitin. Hallelujah. Lagyan mo period. Kaya ang bahandi, dili magapadayon, og ang purong-purong mulungtad, basa tibuok nga kaliwatan. Palakpakan natin Diyos. May explanatory ba sa babaw? May explanatory point? Ang tumoy? Question mark. So question mark tapos, hindi yung pataas. Yung question mark, pag ganon, hindi yung iba naman yung explanatory, pag ganon ka. Yung question mark, tapos na. Ang buhay na walang ganba, nagapatuloy. Yan ang ibig sabihin. For the riches are not forever. Paminaw mo. Ang kayamanan hindi po manatili. That the crown endure to every generation. Ngunit ang purong-purong korona magnatili hanggang sa lahat ng henerasyon. Ano ba yung pangako niya sa atin? Yung pangako ng Diyos sa atin, hindi kayamanan sa langit, kundi the crown of life. Yan pong manatili sa atin yung korona, the crown of victory, the crown of gold, the crown of patience, the crown of sacrifices. Nga tayo nag-endure, nagtiis tayo dito, nagbata hanggang sa wakas. Kaya tayo balagyan ng korona ng Diyos, the crown of endurance, dalhin sa langit, ibigay niya sa lahat ng mahenerasyon. Yun po ang ating manahin sa langit, hindi po yung kayamanan. Sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman at ang namamalagi ba ang putong sa lahat ng salit-saling lahi. Manatili po yung korona. Yung kayamanan hindi po manatili dito. Kaya anytime now, magulat ka. Ngayon mayaman ka, bukas wala ka ng pera. Dahil bakit? Pangako ng Diyos. Ang kayamanan hindi po manatili kailanman. Kaya don't trust in your riches. Huwag ka magtiwala sa iyong kayamanan. But trust the Lord. And He is the giver and author of riches. He is one who giveth power to make you rich. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kung pinagpapala tayo ngayon, yun, huwag mong kalimutan ang obligasyon mo sa gawain ng Diyos. Dahil palagi yung tithes na pinirin mo ito sobra sa insakto, yung pledges mo, lahat ng bagay maitulong mo sa gawain ng Diyos. Payamanin mo yung mabuting gawa mo para sa gawain ng Diyos. Yan lahat recorded sa langit. Ang tawag yan, expression of your great love and charity to the Lord. Mapagbigay ka? That is the expression of your great love. Expression mo sa malaking mong pag-ibig sa ating Panginoon at sa gawain. Mayroon kang gitawag na generous heart. Alam niyo ba yung gitawag na generosity? Ang ibig sabihin ng generosity, paminaw mo. Kasi mabanggit ito, generous eh.
Ang ibig sabihin ng generous, kung sa Tagalog pa, mapagbigay. Sa Bisaya, mahinatagon. Everybody say, bless the Lord. Generosity meaning is giving more than you can. Nasundan niyo ba ako? Generosity is giving more than you can. Sobra pa sa iyong makaya, ibigay mo. That is generosity. The pride is taking less than you need. Ang garbo mo, pride mo is maging mababa. Mga minasalat mong ginatanggap. Baliwala na sa'yo. You have not lived today. Ayaw mabuhay ngayon until you have done something for someone. Parang yung pride mo, binaliwala mo na. Taking less than you need. Ibaliwala mo na. You have not lived today until you have done something for someone who can ever repay you. Yun po ang generosity. Hindi ka daw mabuhay sa lupang ito habang hindi ka makabagawa ng maayo sa isang tao o isang bagay na hindi magbigay katulong, hindi makabayad sa iyo. Nagbibigay ka, ngayon ang expect of return. Yun ang sabi dito. You cannot live today until you have done something for someone who can never repay you. Kaya kung nagbibigay ka, hindi mo iniisip ng bayaran ka. Yun pong taong mayroong pusong mapagbigay. Kind, mabait siya. Amen? A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. May mabuting puso, a kind, mabait siya, mga tao, gesture. May tao, may ugali siyang maayot, buutan. Nga maabot niya yung mga nasugatan ng puso, nahirapan na saktan, nga ito po'y magdadala lamang ng awa, nga ito pong makatulong at makapagaling sa puso nila ng isang masakit nga sugat. Yan ang taong mapagbigay. Nakita mo yung kapwa mo, hirap na hirap. Dagdurusa ang puso sa kahirapan. Pag nakita mo yan, dahil sa sobrang awa mo, may pagbigay ka, ikaw lang sa kabaitan mo, nga pagtulong pagbigay, ikaw lang makagtambal sa sakit na nabati sa kasing-kasing niya. Dahil sa iyong compassion. The compassion that heal the wounds sa tao. You don't expect something in return, gabayaran ka. Yun pong taong mayroong itawag na generous heart. Bigay lang siya na bigay, tulong at tulong. Hindi siya na-expect ng return, bayad. Basta importante, makatulong sa tao, mapunuan ang problema, kailangan yung problema ng sakit, mahil niya, matambalan niya. Dahil sa kanyang binigay na tulong, awa sa kabaitan at awa niya sa tao. Yun po ang taong mapagbigay. Katulad ng isang ugali ng Panginoon. The kind gesture like our Jesus, ang parabola ng the Good Samaritan. 3 taong dumaan sa taong may mga sugat. Parisiyo, taga-ibang lugar, binayaan lang. Ngunit yung Samaritano, taga-ibang lugar, dayo lang siya. Noong nakita niya naghirap, tinulungan niya, inalsa niya, sinakay sa kabayo, binalot yung mga sugat, dinala sa may klinik, pinagamot niya. At sabi sa tao doon, kung magkanong gastusin mo sa kanya, pagbalik ko, babayaran kita ng doble. Yun po ang taong may pusong mapagbigay. So nakita mo yung gawain na kailangan ng tulong. Ang gawain na kailangan ng mabigat na problema. Kung may puso kang generous, mapagbigay ka, hindi ka nasabihan, kapatid. Hindi ka nabigyan ng sobre. Ikaw na mismong bibili ng sobre. Lagyan mo ng laman. Dalhin mo dito. Your kind gesture, ang napakabait mong ugali, yun po ang maghihil, gagamot ng kalungkutan na dinala ng isang tao.
Gagamutin mo ang problema ng iglesia dahil sa kabaitan ng puso mo. Ikaw, sa binigay mo rito, ikaw ang nagpagaling sa puso ng mabigat na bigatan. Yun po ang ginatawag na generosity. Hindi mo iniisip yung pera. Hindi mo iniisip yung mga bagay. Basta importante, makabigay ka ng sobra. Yung pride mo, wala na. The pride is taking less than you need. Baliwala lang sa'yo. Basta importante, hindi ka daw mabuhay sa araw na yan kung wala kang nagawa na mabuti sa ibang tao nga tulungan mo nga wala kang mag-expect ng bayad. Napakabait mong tao. Sa imong awat habag, ikaw lang makagamot ng naramdaman niyang kabigatan. Yung taong mayroong generous heart. Mapagbigay na puso. Amen ba? May share ako sa inyo. Ayaw lang ipasabi. Kuya, Labidope, huwag mo lang ipasabi kung sino ako, taga saan kami. Basta, isa kami. Tutulong sa bayaran nyo sa binyo. Tumulo yung luha ko, nahil yung puso ko sa mabait na mga taong may pusong mapagbigay. Hindi pa taga rito yun. Hindi dito ang kaigsunan. Sa ibang lugar. Kaya nakakalungkot nga eh. Yung taga dire, parang walang naramdaman. Yung taga ibang lugar, malaking naramdaman na dito. Siguro, hinipo lang sila ng Diyos. Alam ko kayo, hinihipo rin kayo ng Panginoon. Pero baka wala pa mabinta yung lupa nyo. Baka wala pa mabinta yung mga luma nyong refrigerator dyan. Baka wala nyo pa mabinta yung mga luma nyong washing machine at mga kaldero. Sana naman, ilang linggo na lang, maibinta nyo na. Amen. At yung hali na yan, binta, dalhin nyo dito. Para isa kamong makatambal sa problema bigat ng dinadala ng iglesia. Di alam ko, marami kayong mga pangailangan problema, pero mas malaki ang iglesia. Kaparti ka mo sa gawain ng Diyos. Kung hindi dahil sa gawain ito, hindi tayo pinayaman ng Diyos. Hindi tayo pinagpapala. Nagpasalamat tayo. May tao ng Diyos ginamit, naghirap para sa ating kaligtasan. Kaparti tayo, mga minamahal. Ipag-pray mo na magkaroon ka ng generous heart. Kana bang parang nadudurog yung puso mo pag may marinig ka ng pangailangan sa iglesia. Pa hindi ka mabuhay sa araw na yan, pa hindi ka makabigay, magdala ng tulong doon. Na baka sa pamagitan mo, ikaw ang magpapagaling ng problema ng isang tao o isang sa simbahan. Yun po ang ginatawag na generosity. We pray that, we expected that. Mami naman, na lahat kayo dito, magkaroon ka mo ng pusong mapagbigay sa gawain ng Diyos. Nakaka-bless nga nung Friday dito, ng patutong sister. Sabi ako, nakukonsensya ako sa mga preaching wali. Dahil gusto ko magbigay, wala akong ibibigay, wala akong trabaho. Bilabidasban ko lang na trabaho. Siya nagpalamig-lamig pa. Kaya nakaka-bless. Bakit? Mayroon silang pusong mapagbigay. Kaso, wala silang maibigay. Ipag-pray natin na yung tahanan nyo, ibinta mo bukas. Para yung halin, ibigay mo rito. Para makumplito yung puso mo mapagbigay. Bahala na ang Diyos maghanap ng mansyon sa iyo. Wala naman sa kondominium, ibigay siya dito, kapalit ng tahanan mo, mayroon naman tayo mansyon sa langit. Yan po ay mapagbigay na puso. Isakripisyo ang lahat. The pride taking less than. Kalagay dito eh. No? The pride is taking less than you need. Ang garbo pride ba? Taking less than you need. Bali wala na sa iyo ang pangailangan mo. Hindi mo naisip yung pride mo. Bahala na. Mawalaan ako. Less than
you need. Basta importante nga sa araw na yan, hindi ka mabuhay kung wala kang nagawa nga mabuti sa iyong kapwa. Nga para sa ginawa mabuti, yan po ang makatulong, makabuhay sa Kanya. Yan po ang generosity. Itingnan nyo sa meaning sa dictionary kung tama ba yan. Ang Diyos po natin, Panginoon, siyang the great example of generosity. The parable of the good Samaritan. Tutulong ka, magbigay ka, you do not expect of repay. Pero hindi man pwede nga mangutang ka, hindi mo bayaran, ha? Iba yung utang, iba yung binibigay. Amen. Amen. Di ba may abang nga mangutang mo eh. Sabi ni Brandy, mangutang para ibigay. Ang tanong, sino pa bayaran mo ng utang mo? Baka pagkatapos ni anniversary, singilin mo ako. Brandy, nangutang ako ng 30 mil para may bigay ko sa anniversary. Walang magbayad. Bayari. Imbis gagamutin mo yung problema ko, dadagdagan mo pa yung problema ko, Brad. Amen. Amen. Praise the Lord. Huwag ka na mangutang, hold up na lang para walang bayad. Pero pag mahuli ka, imo na problema rin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hold upon mo yung payamanan sa langit. Amen ba? Amen. Hingiin mo, Lord, ibababa ang kapangyarihan mo. Sabi mo, ikaw may bibibig payamanin ako. Ngayon, payamanin mo na ako. Yan ko yung kayamanan ko, ibigay ko lang sa simbahan, ibili ng lupa, ipatindog ng chapel, lahat, para wala ng problema, ma-stop na yung preaching ni Brandy sa pagbibigay. Amen. Amen. Kaya habang walang nagbibigay, hindi mahinto yung preaching sa pagbibigay. Kasi Moses, sa Exodus chapter 36 verse 5, ang mga tao nagbigay, they bring more than enough. They bring much more than enough for the work of the ministry. Nagdala lahat sila sobra sa pangailangan ng iglesia. Grabe, nagdalahan lahat. Kung Israelita, nagdala lahat na puno ang budiga. Nung nakita ni Moses punong-puno na, doon pa siya nagdeklara. Sabihan mo yung mga Israelita, wag na magdala. Bakit? Punong-puno ang budiga, wala na mapaglagyan, nag-awas na. Pinastop ni Moses. Nasaan Exodus 35 verse 6. 5. Ngayon, paano natin hintuin yung pagbibigay? Wala pa gani nagkalahat. Wala pa gani. San 1.8, 1.7. Kaya hindi natin mahinto. Bakit? Wala pa magkalahati. Wala pa gani mag 1/4. Wala pa gani. Wala pa gayon. Pero hindi ko na maginabali ula. May nagbigay kayo na 500. May nagbigay ng 1,000. May nagbigay ng 100. Banglod lang yon para makapuntak tayo. Amen? Pero hindi ko naman small yung binibigay nyo. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang gusto ko lang ipaabot sa inyo nga ang Diyos nagbigay ng kapangyarihan para tayo payamanin. Nga hindi mo itong subukan ng Panginoon? Subukan mo. Magbigay ka at ikay bibigyan. Paano Diyos magbigay? Siksik, biglig, apaw. Ibigay sa Diyos sa iyo at ibalik sa iyong sabakan. Sa sukod, sa daki ng iyong binibigay, yun po ang sukatin ng Diyos, ibalik din sa iyong kandungan. Walang talo. Dahil sa gaano kalaking binibigay mo, gano'n din ang ibalik niyo, sobra pa. Because our God that we serve is a God of more than enough God. Sobra sa insakto ang Diyos natin magbigay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ulitin ko ha. Generosity meaning is giving more than you can. The pride is taking less than you need. You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. A kind gesture.
You can reach a wound sugat that only compassion can heal. Dahil sa iyong kawawa, awa, habag, yun lang. Sa kabaitan mo, gagaling ang naramdaman na sakit ng tao. Amen? You can heal the problem of the church. You can heal the problem of everybody. Sa ating pagbibigay. Kaya nang hinaot ako, makaigsunan. Kinakausap kayo ng ating malapang. Everybody say, praise the Lord. May isang kapatiran pa. Hindi taga rito eh. Nag-message sa akin. Brad, kailan nga anniversary nyo? Kung December 15, Brad. Brad, ipag-pray mo. Lahat kong gamit sa farming, ibinta ko. Sabi niya. Yung ang tawag yan? Yung may gulong-gulong. Pang ano ba sa basakan? Lahat binabanggit eh. Treasure, ano pa to? Lahat, bao-bao niya. Ibinta ko lahat ba ng 100,000? Ipag-pray mo. Sabi niya, nga makapagpulong ako sa bayaran, sa blessing. Nakaka-bless ng mga tao. Nanonood lang sila ng webcast natin. Pero sabi, blessed na blessed kami sa habag ng Diyos. Napakalayo nila. Pero hindi sila nagsawa. Nakikinig dito. Tayo, murang nagsawa na ata kayo sa amin. Nagsawa na ba kayo? Hindi na kayo ginahan magbigay. Nagsawa dito, sila din naman siguro. Nagsawa ka na sa ako, Brad? Ha? Wala pa. Malapit na. Palagpakan natin ating Panginoon. Wala pa raw, wala pa. Malapit na raw. Okay lang yung malapit mo, baka rapture na. Doon tayo sa langit mag-istorya. Kung madamat, masama tayo. Ang problema, baka maiwan ka o ako rin. Wala tayo pag-usapan. Kaya ngayon tayo sa lupa mag-usap. Amen? Sabi ng awit, let's talk it over in the by and by. Sa langit tayo mag-usap pagdating ng panahon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Awitan natin ang Diyos, mga minamahal. I know and believe the Lord spoke in you this day. Nagipag-istorya ang Diyos sa inyo. Walang ibang magtulungan, tayo lang. Dahil lahat tayo pinagpapala ng Diyos. More than that you can give it to the Lord. Pag tayo sincero manalangin, pagpapalain tayo ng Diyos, mga minamahal. Mahirap bang sabihin sa banal na pulpito, o yun pong mensahe ng Diyos, ang salita niyang ating pinapangaral. Hindi po, walang personalay dito. Salita ng Diyos ang ating pinapangaral. Lahat po tayo tinuturuan ng Diyos na magkaroon ng tunay na pagmamahal sa Diyos, sa Kanya at sa gawain. And belong to your will. Here I am. Napakabait mo, Lord. Follow your command. Wala kami maiganti sa iyong kabutihan. Here I am. Inigtas mo kami sa kami ng Here tao. my calling is fulfilled. Hindi kami makabayad sa iyo. Here I am. Lord, here I Hindi paglingkuran ka namin, purihin, pasalamatan. Sikapin namin magsunod ka looban mo. Magkaroon kami ng puso mapagbigay sa iyo. Here I am, I follow your command. Here I am. Here I am, until my calling is fulfilled. Sing it, hallelujah. Here I am, Lord, here I am. Manalangin ka sa Panginoon na pagpalain ka niya upang magamit ka niya siyang gawain. You ask before Ang Diyos, napakayaman, wala posible. Dahil siyang may kapangyarihan magbigay ng kayamanan sa atin upang magamit tayo sa kanyang gawain. Kung kayo may sapat na pagpapala na, magbigay na kayo sa Panginoon. Paglalo pa kayo pagpapalain ng Diyos. The honor
karapat dapat kang purihin, pasalamatan, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. Singgit na nito. Sikapin o mapuspos ka. Thank you, Lord. I long to do your will. Here I am. I'll follow your command. Here I am. Until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am. I long to do your will. Here I am, Father, Sabihin mo, here I am, di ako, Lord. Here I am, Lord. here I To follow your command. Until my calling is fulfilled. Here I am, Singgit na Lord. Lord, Taas yung kamay. Singgit na Lord. Purihin ka, malamay, Lord. Tapos kantay ng pasalamatan. Here we are, Lord. Until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord, here I am. Singgit, hallelujah. 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 Salamat po, malamay. Salamat sa iyong pag-ibig, habag at awa sa amin. Hindi mang may karapat dapat, kinahabagan mo kami. Ginagamit mo kami, ituruan mo kami. Kapag kami maging tunay anak mo, tagapagmana ng buhay na walang gan. Di namin kaya bayaran ng salapi ang pangako mong langit. Buhay na walang gan. Di kaya bayaran. Ang aming magawa, yung pinagtiwala mo sa aming kayamanan, yun ay magawa namin yan para maibigay, itulong siyang gawain. Ang kaligtasan namin natanggap libre, ikaw ang may gawa nito, Lord. Kinahabagan mo kami. Kinuha mo kami sa yanang ng sala. Pinagaling mo kami. Binago ang buhay. Binigyan mo kami ng kapangyarihan. Maging mayaman, pinagpala mo kami. Hindi man kami mayaman, ngunit sobra-sobra ang pagpapala pinaglumos sa aming buhay. Upang magamit mo kami siyang gawain. Kaligtasan ng mga tao. Binigyan mo kami ng sapat na trabaho, hanap buhay, negosyo, upang masustain among pamilya, upang magamit mo kami sa iyong gawain sa pagbibigay. Napakabait ng plano mo sa aming buhay, Lord. Itaas niyo ang iyong kamay, manalangin tayo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, pangako mo yan, nga ikaw lang may kapangyarihan, payamanin, pagpalain kami. Upang itong pagpapala, ibigay mo sa amin, gamitin namin siyang gawain.
To use this for thy glory. Hindi para sa aming sarili, kundi para sa iyong, for someone who needs salvation in the church. Tulungan mo kami, Lord. Taas yung kamay, manalangin tayo. Talk to our dear Jesus. Kausapin niyo ang Panginoon. Kausapin niyo siya. Heartily. Opo, mahal na Panginoon. Naririnig mo ang bawat panalawagan ng anak mo, Lord. Narinig mo ang kailang mga pangyo kanimo. Ang ilang mga dalangin, narinig mo at nakita mo yan, Lord. Ano man ang kanyang hinihingi sa iyo, ipagaloob mo, Lord. Sa dalangin yung propeta, mga pastor, please, hear and listen the prayer and cry of thy people. Grant them whatever they ask you, Lord. Bless them so much because you have a power. The power is came from you to give riches to thy people. To give wealth to thy people. Power to be used into the vineyard. Or magamit mo siyang gawain, Lord. To support their family, their life, Lord. Increase their salary in their work, in their job. Make them prosperous, whatever they want. To hold on their hands, Lord. Their business, their job, everything, lahat na income nila, pagpapalain mo sila. I-promote mo sila. Lahat. Tulungan mo sila. May pangako ka, hindi mo kami ilagay sa buntot. Ilagay mo kami sa ulo. We trust in the promises, Lord. We trust in your promises. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust thy word. Salita mo totoo, tunay. Naasahan namin. Na ikaw magbigay ng kayamanan, pagpapala sa ito. Magpanago ng gawain sa CDO. To the first beloved of all pastor. Upang lahat magamit mo kami sa kaligtasan pa ng ibang tao. Hindi pa sapat, Lord. Marami pang dapat maabot namin. So we need blessing from the Lord. Tulungan mo kami. Pag-aisahin mo ang puso namin, sama-sama kami. Magtulungan sa iyong gawain, Lord. Bless us so much, Lord. Financially, peace, spiritual, in Jesus' name. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Taas yung kamay. Nga isang-isay patong sa ulo nyo. Lahat tayo maglihans. Opo, malapay noon, babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan, Lord. Pagpalain mo kami lahat sa mga sandaling ito. Dalangin propeta, mga pastor, pati mga webcast viewer namin, Lord, na nanood ngayon, papalain mo kami. Sumaamin ka ngayon dayon sa pangalan ng Sus. Ibadlungan nyo. I bind the pop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from thy children. The bite of Jesus be healed. Be healed, not of problems, vices, be blessed thy children. Financially, spiritually, remove the vices, their poverty in their life, Lord. Pagpalain mo sila, matirapis sa bagay, Ginoo. Sa Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay mga pupunta na sa ating mga special offering at sa mga pagkaruling sa atong beloved finest choir. Bago tayo magtagal, mga minamahal, pag-pray natin yung ating special offering. O pumalapay ng salamat sa dakilang pagbiyaya. Pagkaloob mo sa amin palagi, Lord. Pagpalain mo lahat kapatiran na walang sawang nagbibigay. Sila may mga generous heart sa iyo, Lord. Bless them so much to the prosperity of pastor. In Jesus' name, amen. Lord. O niya na maglukso, magbigay sa... asa naman to? Nag-pray na ako ng pagbibigay eh. Offering cloth, bilisan nyo na. Kaya paluksoy natin, mga hulog yung ibigay nila. Kunin muna natin. Tapos yung pagbigay, aya tayo maglukso para walang mahulog sa simento. You put your favor on me. On me in the house of God. Better than 1,000 days in the world. So blessed, I didn't take it. So much you gotta keep it away. Your love is for me to leave now. You are
Christian. Mga Pine Square din na kamo sa gitna. Tumayo kita tanan mga minamahal. Kay mulukso ta. Kay wala ta kalukso kaina. Taas yung kamay. Luksog-kusog. Gikan sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Sige. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Yun. So, abtik na mo maggantos tunga. Kaya naglukso naman mo. Kaya makaruling naman atong mga Pine Square. Ang sa likod, una mo tindog, padulong sa tunga. Parinta maghuot. Huota mo, abtik mga bata, oh. Ayaw magpatalo, eh. Sige. Ito mga bata ang next generation nga mayroong generous heart. As we have heard on high, sweetly singing all the way, and the mountains in reply, echo with the joyous praise. Hallelujah. In excelsis Deo. Amen. God bless you po itong beloved Pine Square. Manindog tatanan mga ison. Ayaw mag-absent po, Miyerkules, Biyernes, Domingo, magdala tayo ng maraming kaluluwa. So, maminamahal, ako lang i-remind sa inyo po, as soon as possible, meron na kami yung pagpapala ang Amplitus, ihatin nyo na rito para... Ngayon po, nagpasalamat kami na may mga kapatiran, kahapon, nagdala sila ng dugang relief goods, tsaka cash. Yung Minchos naman, nagpadala sila ng, yung ICO, nagpadala sa ako kapo ng sa Palawan, ng cash din, para itulong din sa Kidapawan. Pero kami tanan taga Mindanao kasi sama-sama. Sila Brother Ben, Brother Eve, yung pinsala dito. So itutulong natin yan, ang mga pinansyal sa mga kapatiran na magpatindog ng balay. Kay lilipat na sila, hindi na sa magbalik sa simang, kaya nabunog na, nakrak na ba? May kalumaan naman. So magtayo sila ng banibagong balay. Sabi ko kahit mga kahoy-kahoy, kawain na lang, balong-balong, basta mapalapit o sa simbahan, yung mga taga-makilala. So pag-pray natin yan, maminal, kung mayroon pa kung may habol na pinansyal, kasi priority natin yan, basi unya, muginayin na kami larga, so dalhan na namin yan. Maminamal para financial assistant. Kasi kinanglan natin financial assistance. Maraming balay nga dapat ipatindog. Mga minimal. So, church po nang magtulong sa mga kapatid. Kasi kaigsunan nato na, hindi natin sila pisagdan. May mga picture kami, kung makita mo, kaluoy sila. Nakapuno kahoy, trapal, higutan lang nila. So, yung balay nila, hindi na nila pwede mabalikan. Kaya nag-aana na. Iba wasak. Mga So, kapatiran sa Sudapin, sa Makilala, sa iba't mga dapit,
So, maraming kapatiran nun sa Gidapawan, almost mga 100 kapin. Igsunan, pinsala. Mamila kahit tubangan nato sila para ibangon nato sila. Kasama po yan sa pusong mapagbigay. Dahil makahil tayo ng wound nga na kabigatan na ilang nabati samtang mayroon tayong naabot na tabang sa ating galimpas Panginoon. Tapos yung kamay niyo po, wala ba yung practice karon? May practice? Wala. Adult square, hindi mag-practice? Children's choir, wala rin. Youth choir, wala rin. Oo, wala pala. Salamat. Baka sa sunod na siguro. Sige lang, taas yung kamay, misis natin. Beloved Buddy Roger Hanyo, pagprin niyo po. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord and Preacher Adivinias. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magpala at magpaling Diyos sa langit, sa matamis na Panginoon Jesus. Panalangin, mga pastor, mga Estrada Almeida. Kasama na yung mga children, mga Panginoon. Hallelujah. Nandito na may sapong ito, mga Panginoon. Pasalamat sa iyo, mga Panginoon. Hallelujah. Nilangisan mo, gibigyan ng tagumpay ang lahat. Hallelujah. Hallelujah. Gawain sa araw na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pagdiyong paglangis, mahal na Panginoon, sa bawat yugto. Hallelujah, mahal na Panginoon. Salamat, Lord, bisan pa sa umpisa sa MC Cheerful Song sa Limsong, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpala mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, bisan pa sa pinagpalang Bible study, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dala ng bilabid mga aral, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, bisan pa sa within my beloved choirs, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kumilos ka sa mga lagitnaan, damang-dama namin, Lord. Yung matamis at manal na presensya, mahal na Panginoon. Totoo ka, buhay ka na Diyos. Kapag sinasamba, pinupuri, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa pagbigay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami. Hallelujah. Mapagbigay na puso, mahal na Panginoon. Generous heart, mahal na Panginoon. Hallelujah. Para matustusan. Hallelujah. Pangalangan sa iyong iglesia, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya wala kami maibalos, Lord, sa imong kinabuhi, Lord. Yung gihatag ka na mo, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na. Hallelujah. Sa banal at buhay ng mga salita namin narigid, dala ng bilabid unin preacher, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sundin, Lord, tudloy kami ka masunod ng mga kabutuan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ikaw rin nasayod, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya wala kami mahimo, mahal na Panginoon. Ikaw lang, mahal na Panginoon, may inaasahan, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Bisan pa sa mga parang paghiwalay, ano kasi mong panimalay. Hallelujah. Safety, mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 At ibalik mo kami ba sa ibang panambahan naman sa hallelujah. 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 Sa midweek service, mahal na Panginoon, para muli kang purihin, muli kang sambahin, muli kang pasalamatan, mahal na Panginoon. Hindi kami, Lord, hallelujah, hallelujah. Hanggang siyang pagbabalik, mahal na Panginoon, sa mga dalangin ng mga pastor, ang lahat ng pasalamat, pagdadakila, ay tanging sa iyo lamang, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. God bless you po, Roger. Maglamanuhay kita na mahal. We love you in the Lord. Yes, Jesus loves you more. Ato po, itong lingkuranan, palihugla ito ibalik sa mga lugar ngayon kung nasan nyo gikuha. Palihugla ko balik nyo, arrange kamada po. Tabang-tabang kita. Iagin ko sa boxes natin ng ating mga pledges sa TV, puti nga bag, 5 piece pataas. Then sa brown natin sa yuta, yung mga pledges po. God bless you so much. Yes, I love you. Your eyes, the glory.